Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. O congratulations sa mga taga-mahabang kahoy sa inyong bago, maganda at cute na kapilya. Palagay ko, wala nang nakakatanda sa akin, okay na dito. Kasi alam nyo, 1966, hindi pa kayo pinapanganak, no? Hanggang 1969, ako yung assistant ni Monsignor De Leon. At natatandaan ko, tuwing linggo, nagpupunta ako rito. Umaatin ako ng meeting ng Legion of Mary. Yung presidente, siguro, ayaw ko kung buhay pa, si Kayang, asawa ni Berlin. Hindi nyo nakilala. Nagtatrabaho sa Tagaytay Register of Deeds. Natatandaan ko pa, no? O kaya uli, maligayang bati sa inyong pagpapasinaya sa bagong kapilya. Mga minamahal na kapatid, ito ay araw ng pagsasaya. Natitipon tayo upang basbasan ang bahay dalanginang ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng sakripisyo ni Kristo sa altar ng krus. Nawa, buksan natin ang ating mga puso't isipan upang tanggapin ang kanyang mga salita ng may pananampalataya. Nawa ang ating kapatiran na isinilang sa isang tubig ng binyag at pinananatili sa isang hapag ng Panginoon ay maging isang templo ng kanyang Espiritu habang tayo ay natitipon sa altar ng may pagkakaisa at pagmamahalan. Mga kapatid, sa pagbabasbas ng kapilyang ito, hilingin natin sa Diyos na ating Panginoon na pagpalain niya ang tubig na ito na nilikha ng kanyang mga kamay. Ito'y alaala ng ating binyag. Tulungan nawa tayo ng pagpapala ng Diyos upang tayong lahat ay manatiling tapat na kasapi ng simbahan at maging bukas tuwina sa banal na Espiritu ating tinanggap sa binyag. Diyos amang maawain, pinagpala mo ang iyong nilikha sa liwanag ng buhay at pinuspos mo sila ng iyong pagmamahal. Hindi mo kami hinayaang mawalay sa iyo at kung kami naliligaw ng landas, binabalik mo kay Kristo na siyang ulo ng simbahan. Pinagtibay mo ang pamana ng kapatawaran para sa aming mga makasalanan na sa pamamagitan ng tubig ng binyag ay iyong pinaging banal at bilang binuhay bilang bahagi ng kanyang katawan at pagmana ng walang hanggang tipan. Basbasan at pakabanalin mo ang tubig na ito at habang iwiniwisik ito sa amin at sa buong kapilya, magsilbi nawa itong tanda ng mapagligtas na tubig ng binyag na kung saan kami ay nakaisa ni Kristo at naging templo ng iyong Espiritu. Kaming lahat na natitipon dito ngayon at yung magkakatipo pa sa mga susunod na mga panahon upang ipagdiwang ang iyong banal na misteryo sa bahay dalanginang ito ay mapisanawang lahat sa banal na lungsod ng iyong kapayapaan sa wakas ng panahon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Kapag tayo nawisika ng holy water, mag-sign of the cross habang inaawit ang isang pananampalataya. Yeah.
tahanang ito. Linisinawa tayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo sapagkat tayo ang templo ng kanyang pinananahanan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
naming makapangyarihan, nilobong sa pagsilang at pagkamatay ng iyong anak, ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan, ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig at pagsasabuhay ng iyong aral. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang bawat isa sa buong Huda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sitatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Ang dulot mong kaligtasan.
Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan sa pagbasa at pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ay nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at itinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalahin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mga kapatid kong pari, si Father Marty, ang inyong parish priest, si Father Conrad, ang inyong ex, at ang ating isa pang naging assistant ni Father Marty, Father Ani, mga lingkod pamahalaan dito sa Barangay Mahabang Kahoy, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo yung dasal na orasyon ng Angelus tuwing alas 6 ng gabi, maraming simbahan nagdadasal niyan. Orasyon ang tawag natin o Angelus. At sa yung ikatlong parte ng Angelus, ang sinasabi, at ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Sa ibang salita, yung Berbo, anak ng Diyos, si Jesus, naging tunay na tao, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at niyakap yung ating buong pagkatao. At sa pagbaba ni Jesus dito sa mundo, siya'y naging kababayan natin, kapwa natin, kapatid natin. At ang inyong kapilya, mga kapatid, ay isang magandang paalaala. Ang Diyos nakipamayan, taga rito na sa Mahabang Kahoy, kabarangay nyo,
kasama nyo. At yan talagang yung realidad niyan nagaganap kapag nagdiriwang dito ng bisa sa mesang ito. Yung pagkakatawang tao ni Jesus, yung kanyang pagbaba mula sa langit patungo rito sa ating piling, yan ang talagang aktual na nagaganap sa pagdiriwang ng misa. Kaya itong kapilyang ito, magandang paalaala sa atin. Dito natin patuloy na nakakatakbo ang Panginoon. Ito'y nagpapaalaala sa atin. Si Jesus, taga rito sa barangay, Mahabang Kahoy, naging kabarangay nyo, kasama nyo. No? At hindi lang sa Espiritu, no? Hindi lang sa Espiritu, aktual sa sakramento ng kanyang katawan at dugo. Kaya ito'y ang tawag natin dito, chapel, bahay dalanginan. Dito tayo nakikipagniig, nakikipagtagpo sa ating Panginoon. At dito patuloy na itinuturuan tayo ng Panginoon ng kanyang mga aral. At lalong-lalo na napaka-importante, dito niya ibinibigay sa atin yung sakramento ng kanyang katawan para tayo ay yung palakasin niya para ipadama sa atin, ako'y nandito lang sa tabi mo. Lagi kitang kasama at ako'y nadyang gusto kong tumigil manahan sa puso mo. Kaya ito yung kahalagahan ng kapilya. No? Dito ang tagpuan ng mga taga rito at ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng inyong pagtatakpo rito, ano ang nangyayari? Itong simbahang bato, nagiging simbahang buhay. Kayo yung nagiging simbahan, kayo yung nagiging katawan ni Kristo. Kasi alam nyo, yung simbahan, ang ibig sabihin ay pagtitipon, assembly, no assembly. Kaya pag sinabing simbahan, hindi lang yung simbahan na babasbasan natin ngayon. Kayo yung simbahan. Kayo, nabubuo kayo bilang simbahan sa pagtitipon nyo rito para makinig ng salita ng Diyos, ng salita ni Jesus, at para maging kaisa siya sa pagtanggap nyo ng sakramento ng kanyang katawan. Kaya napakahalaga ng isang kapilya. Nagpapaalala to, o mga kapatid, nandito kasama natin si Jesus. At itong gusaling ito ang simbolo ng kanyang presensya. At yung presensyang yan, nagiging aktual, nagiging pisikal sa pagdiriwang ng sakramento ng misa. O kaya mahalin nyo itong kapilyang ito, igalang nyo ito. Natatandaan nyo, meron tayong ugali, no? Tayo mga Pinoy. Pag tayo nagbibiyahe o kahit naglalakad, at dumaan tayo sa isang kapilya o simbahan, nagkukrus tayo. Yung ating pagkukrus, yun ay nagpapaalaala sa atin. Nandito, kasama natin ang Panginoon. At sa totoo lang, si Jesus ay talagang lagi nating kasama. Sabi nga sa Biblia sa Ingles, in God, we live, we move, we have our being. Lagi natin siyang kasama. At itong gusaling ito, napakagandang paalaala na ito, hindi ako nag-iisa. Lagi ko kasama ang Panginoon. O kaya, muli, ang aking bilin sa inyo, sana ito hindi lang isang kapilyang gusaling bato. Ito sana ang maging sagisag ng komunidad ng pananampalataya dito sa Mahabang Kahoy. At pag sinabing komunidad, kayo yung kasambayanan ni Kristo, kayo yung buhay na simbahan. At para mangyari ko yan, ay tulad ng salitang komunidad, meron kayong pagkakaisa, pinag-isa sa iisang binyan, pinag-isa sa iisang Panginoon, pinag-isa sa iisang pag-asa. At yung pag-iisang yan, isinasabuhay nyo sa inyong pagkakaisa, pagmamalasakitan, pagdadayaman, pagdadamayan,
pagtutulungan. Huwag sanang mangyari na yung komunidad ay hati-hati. May kanya-kanyang faction, may kanya-kanyang grupo. Pag ganyan, itong simbahan ay parang walang silbi. Kaya ang hamon sa atin, sa inyong lahat na taga rito, itong buhay na, itong simbahang patuto, maalaala at hamon sa inyo na mabuhay bilang isang buhay na simbahan. Leading church. Kayo yung mga batong, buhay na batong na siyang pinag-isa ni Kristo para dito sa mahabang kahoy magkaroon ng matatawag na community of disciples, isang tunay na buhay na simbahan. O yan po ang paalala sa inyo, kaya sana mahalin nyo to, igalang. At tuwing makikita nyo to, sana maalaala nyo, no? Ang Panginoon, lagi natin kasama. Ang Panginoon, taga-barangay, mahabang kahoy. Ang Panginoon, kababayan natin, kapwa natin, kapatid natin. O punta ho tayo rito sa binasang Ebanghelyo. Medyo brutal to, violente. Napugutan ng ulo si Juan Bautista. Ano kasalanan niya? Nagsalita siya ng totoo Pinagsabihan niyo si Haring Herodes, "Oy, naku, immoral yung ginagawa niyo. Hindi magandang halimbawa sa ating komunidad. Ang kinakasama mo, hipag mo." Kaya yan parang sinusumbatan, pinapaalalahanan niya si Haring Herodes, hari pa naman, public figure, kailangan mag-set siya ng example ng malinis na pamumuhay. Kaya alam niyo, ang paalala sa atin ng pangyayari nito sa buhay ni San Juan Bautista na inyong patron dito sa Nayon, kailangan tayo magkaroon ng tapang, no, tatag ng kalooban, na magbahayag ng kung ano ang totoo. No, sabagay, may mga pangyayari, maging papanganib yan. Kung kayo nanonood ng YouTube, iba kayo nanonood ng YouTube, maraming tinatawag na mga whistleblowers, no? Nagsasalita na sila ngayon kasi yung Pangulong Duterte na siyang nagpasimula nung tinatawag na yung mga extrajudicial killing, no? Pero nang nagsasalita na sila yung behind. No? Kaya yun, sana tayo magkaroon din ng ganoon tapang na manindigan sa katotohanan, no? Sa katarungan, kahit na yan, malagay ang buhay natin sa panganib. Kaya ang halimbawa sa atin ng inyong patron, yan, tatag, tibay, tapang, na laging manindigan sa kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano yung ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpapatuloy na po natin ngayon itong pagbabasbas ng inyong bagong kapilya dito sa mahabang kahoy. Ama naming Diyos, noong una, Ikaw ay nakikipagtatpo kina Abraham, Moses at iba pang patriarka at propeta kung saan lugar ibig mo, kung saan lugar mo ibig, sa disyerto, sa bukid o bundok. At bawat pook na iyon ay tinuring nilang sagrado at nilagyan ng palatandaan bilang alaala ng iyong banal na presensya. Nang mabuo na ang iyong hinirang na bayang Israel, nagpagawa ka ng templo kung saan sila'y sasamba, mananalangin at mag-aalay ng sakripisyo sa iyo bilang handog ng pasasalamat, gayon din ng pagbabayad puri sa mga kasalanan. Ang sentro nito ay ang taba ng tipan na pinaglagyan mo ng imahe ng dalawang anghel, hindi upang sambahin, kundi para magpaalaala ng iyong banal na presensya. Sa bagong tipan, nagkaroon naman ng mga sinagoga na pinagtitipunan nila tuwing araw ng Sabat upang magdasal, makinig at magnilay ng salita ng Diyos, gaya ng ginawa ni Jesus nang siya umuwi sa Nazaret. Matapos maging Kristiyano ang kanyang mga alagad, nagsimula sila sa pagtitipon sa kanilang tahanan
At sa pagdami nila ay nagpatayo na sila ng mga bahay-sambahan na katulad nitong kapilya at ng buong bayan ang buong bayan na naging Kristiyanong Katoliko ay malaking simbahan na ang ginawa. O mawaing Diyos, hinihiling namin sa iyo na pagpalain at pabanalin ang kapilyang ito at ang mga imaheng narito, kampana at mga gamit sa pagdarasal. Katulad ng iyong ipinadama. Para sa ating Obispo Reynaldo Evangelista at kaparian ng ating diocese, matularan nawa nila ang kagitingan ni San Juan Bautista na mapagpakumbaba ngunit matapang sa pagtutuwid ng mga immoral na gawain. Ipinakilala niya si Jesus na kordero ng Diyos sa mga tao at hinayaan niyang si Kristo ang maging tanyag at siya naman ay mababa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong para sa ating parokya ng San Gregorio Magno na maghahanda ng ika-400 taon ng kanyang pagkakatatag, nawa suportahan ng mga parishioners ang mga programa at gawaing kaugnay ng Quadricentennial Celebration upang maging makasaysayan at makabuluhan ang naturang pagdiriwang. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong para sa sambayan ng Kristiyano ng Mahabang Kahoy Serka, ngayong natapos na ang kapilyang ito, sana mapuno ito ng maninimba at lalo silang ganahan sa pagdarasal. Sayang naman ang mga bagong upuan kung mababakante uli at ang maluwag na espasyo. Tugunin nawa natin ang panawagan ng ating patron San Juan Bautista na laging lumapit kay Jesus. Manalangin tayo. Ama, para sa lahat ng may ginintuang puso na nag-ambag ng kanilang financial assistance at anumang tulong sa pagpapagawa nitong maaayos at magandang kapilya, pagpalain nawa silang lahat ng poong may kapal at mabalik nawa sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Manalangin tayo. Mapagpalain mo ang iyong para sa mga Katolikong inuusig sa Middle East, sa mga mangingisdang binubuli ng China, matularan nawa nila si San Juan Bautista na matiisin hanggang kamatayan. At nawa ang mga makabagong Herodes sa mundo na sila Vladimir Putin ng Russia at Xi Jinping ng China ay matigil na ang kanilang pang-aapi sa kapwa. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong para sa ating mga kahilingan. Butihing Ama, inihanda ni San Juan Bautista ang pagdating ni Jesus. Naway sundin namin ang kanyang panawagan na ihanda ang aming mga sarili sa pagharap sa iyo sa pagsisisi ng aming mga kasalanan upang matapos tanggapin ang iyong kapatawaran, kami nawan ang mag-anyaya sa iba na lumapit din sa iyo. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpasawalang hanggan. Amen.
kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos na Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at ang dugo niyang dumanak ay matapang naming niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya lang ang naghayag na narito na ang korderong sa lahat ay magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap at nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Tatapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo, at ang aming punong tagapagdiwang, Obispo Pedro Arrigo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapat din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pag-ibig at pananalig tayong tumawag sa Diyos alinsunod sa itinuro ng ating Panginoong Hesus. Paz
namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pakikinabang sa katawan at dugo mo, Panginoong Hesu Kristo, ay huwag nawang magdulot ng parusa sa aming kasalanan. Kung hindi alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, naway aming matanggap ang pagkukupkup mo sa amin at ang kaloob mong lunas. Mga kapatid, narito si Jesus. Ito ang sakramento ng kanyang katawan at dugo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang tingin. Come on.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloobong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at igagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ipanalangin mo kami, mahal na patrong San Juan Bautista, nang Masunod namin ang iyong halimbawa ng pagpapakumbaba. Ama, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda ang pagdating ni Jesus, ang kordero ng Diyos. Namuhay siyang aba at payak. Hinikayat ang mga tao na magsisi at magbagong buhay. Hinayaan niyang si Kristo ang matanyag at siya ay mababa. Pakundangan sa kanyang panalangin, matutunawa kaming mapagpakumbaba at hikayatin ang kapwa
na magbago at manalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna ang lahat. 2022. Sa pagtutulungan ng buong sambayanan, ay muling naipatayo ang bahay dalanginang ito sa pangangasiwan ng pamunuan ng Barangay Pastoral Council na gumanap bilang Construction Committee. Binispasan ng lubhang kagalang-galang Pedro D. Arrigo Didi, Obispo Emerito ng Puerto Princesa, ngayong kapistahan ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ika-29 ng Agosto, taong kasalukuyan, sa panunungkulan bilang kura paroko ni Reverendo Padre Marty A. Dimaranan. Nilagdaan ni Ginang Benedicta M. Pehi, Barangay Pastoral Coordinator, Ginang Florinda M. Ayos, Treasurer, Reverendo Padre Marty A. Dimaranan, Kura Paroko, Lubhang Kagalang-galang Pedro D. Arrigo Didi, Obispo Emerito, Puerto Princesa, Palawan. Pakinggan po natin ngayon ang pananalita ng ating mahal na Kura Paroko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon ng hapon, pagkatapos isa sa amin sa Mendez, dahil piyesta ni San Agustin na aming patron. Naanan ko yung mga tinda ng dragon fruit. Gusto kong bumili, kaya lang umuulan. Natutuwa ako ngayon kasi napakarami. Meron ba ako dyan? Salamat po. So sana dalangin ko lang po, no? Alam ko namang marami rito ang galing sa ibang barangay o mga bisita. Pero sana pagdating ng regular masses dito, no? Kung hindi man umaapaw sa labas, at least man lang maging seating capacity may mga tao, di ba? Ngayon kitang-kita na kayo't maaliwalas. Noon dati luma, yung choir parang nasa hawla ng ibon na hindi mo makita. Ngayon para silang nasa mansyon ni Batang Quiapo, di ba? Ang ganda ng bahay. Kaya sana po sikapin natin, katulad ng mga panalangin dito, ang patron niyo si Juan Bautista, tagapaghanda, tagapag-akay ng mga tao para ilapit kay Kristo. Magsilbi rin kayong mga Juan Bautista na tagatawag, taga-akay sa inyong mga kapitbahay para magsimba. Pinaganda natin ito, pinaging kombinyente, no? So, medyo pinalawag ng kaunti. Kaya sana'y mapuno pa ninyo, maakay ang inyong mga kapatid. Ay nais ko pong ibigay sa inyo yung nasa aking kalooban at saka po nasa kalooban ng aking mga kabarangay.
na ngayon po ay lubos silang nagagalak at lubos silang naliligayahan. Dahil ang amin pong dating tuklong ay lumaki, umayos at gumanda. Kaya po nandun ang aming kagalakan. Una po sa lahat, nais namin magpasalamat sa Diyos na siyang naging dahilan bakit tayo ay nagdiriwang ngayon. Nang dahil sa Kanya ay nagkaroon ng katuparan ang aming mga pangarap na magkaroon ng maayos na bahay dalanginan. Hindi po niya ang bawat isa upang maging bukas ang kanilang mga puso at isipan upang magkaroon ng pagkakaisa sa pagtutulungan at pagbibigay ng kanilang mga kakayanan. Sabi nga, 3 T. Ano yung 3 T? Time, oras po, treasure, yaman, at talento. Yun po ang kanilang, kaya nagpapasalamat po kami. Sa mga kabarangay ko, sa mga individual, sa mga grupo, sa mga kaibigan, kamag-anak at mga pamilya na tumutulong-tulong upang may pagawa ng maayos ang bulwagang ito. Sila man ay nasa malayo o nasa ibang bansa, walang pasubali sila ay tumulong. Maraming salamat po. Sa mga andito ngayon upang saksihan at samahan kami sa aming kaligayahan, sa mga sponsors, maraming salamat po. Ngayon din po sa mga kaparian na ngayon ay 2 lang ang dumating, pero may nagsabi ho naman na hindi sila talaga makakarating. Mga kaparian na nandito ngayon, nagpaunlak sa ating imbitasyon. Mga pari na nagkaroon ng malaking kaugnayan sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Maraming salamat po. Ngayon, sila po ay sina Father Conrad A. Amon, dati hong kura paroko ng ating parokya ng San Gregorio, na ngayon po ay nasa Santo Niño Molino, Bacoor. Ganon din po ang ating kasama rin pari na naging assistant po nitong nakaraang kung kailan lang ho, si Reverend Father Anismo Joseph, na ngayon po ay nasa MSP Missionary of St. Francis de la Salle. Gayon din po sa ating ama ng parokya na walang sawang tumutulong sa amin sa pagsasaayos ng aming kailangan at gagawin. Ang mahal nating kura paroko ng San Gregorio Magno Paris, Reverend Father Marty de Maranan. Sa nanguna sa ating pagdiriwang ngayon na nagpaunlak sa ating paanyaya na walang pasubali, na nagkaroon din po ito ng malaking kaugnayan sa ating parokya ng mahabang panahon, no other than Obispo Emeritus Pedro Arrigo Didi, Obispo Emeritus ng Puerto Princesa, Palawan. Kaya sa lahat po na narito ngayon, atin po silang pasalubungan na masigabong palakpakan. God bless all. Pahayag po, ito po ang gawain pagkatapos po ng pagdiriwang. Pagkatapos po ng banal na misa, tayong lahat ay tutungo sa may barangay hall upang pagsaluhan ang aming nakayanan. May posisyon po mamayang hapon, 5 p.m. Magtatagpo-tagpo dito, 5:30 p.m. Aalis ang prosesyon. Kay Obispo po, Pedro Arrigo. Okay.
Maraming salamat po at God bless all. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas. Sinikap niyong ipagawa ang bahay dalangin ng ito, naway tanggapin niyo rin sa inyong tahanan ang sinumang nangangailangan upang kayo patuloyin sa bahay ng Ama ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Buong tiyagang hinikayat ni San Juan ang kanyang mga kababayan na magsisi, magpabinyag at sumunod kay Jesus. Patuloy niyong anyayahan ng inyong mga kabarangay na magpuri sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naging bukas ang inyong puso sa pagtulong para maipagawa ang kapilyang ito. Matamasa nawa ninyo ang masaganang biyaya ng Panginoon nang patuloy kayong magkawang gawa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng dakil at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong nabubuklod sa kapayapaan at pagmamahal sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Magkakaroon po tayo ng photo ops. Bishop at mga pari with BPC officers po ang susunod. Ang susunod po ay BPC officers.
Diyos ko, naririnig ko na sa kamay looban. Ikot ako. Ano ka, napaka-special. Eh, magkano binigay mo din? Hindi kami masyadong malaki. Nasa kalot mo. Dok, wait lang. Congrats po. Ang ganda.